Hey guys! Good evening! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. And dito na naman nga po ako si Gandara, ang Collegiate Weekends ninyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Digital Records. And mainit nga po nating update ngayong gabi ay pumapatungkol po dito sa sagutan ni Bossing Vic Soto and Paulo Cointis. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel na mga bago lang dito, na napapasyal, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una po kayo sa mga nilalabas nating mga balita. And for tonight, unahin po muna natin pag-usapan ang tungkol dito kay Alan Kay and Alden Richards. Base po kasi dito friendship over na ba? Lana nag-react sa pag-guest ni Alden sa kabilang show. So mainit ka kasi pinag-uusapan na ang relationship ni Alden Richards with the legendary Records after nito na mag-guest sa Showtime. Meron kasi mga netizen or nakakalungkot man pong isipin pero ilang legit records ang nagalit na inis at hindi po matanggap na si Alden nag-guest sa Showtime. Kaya ngayon, pati po legit records ay natanong na rin ng mga, alam niyo na, yung mga writers para meron po silang update about dito sa Digital Records relationship with Alden Richards after Showtime guesting. Sabi dito, anyway, kinuha na rin naman namin ang reaksyon ni Alan sa pag-guest ni Alden Richards sa It's Showtime. Nagkaroon na ba ng lamat ang friendship nila? Friendship over na ba? So, mula po to sa Abante News. So, pa-follow na lamang po niyan, guys. Wala namang magagawa si Alden na trabaho yon. Nagpo-promote sila ng movie nila At saka basta sabay tawa nitong si Alan Kay. Yan po ang kanyang naging sagot. Wala naman daw kasi talaga magagawa si Alden. And totoo po yan. Kasi nga, nasa GMA Network at nakakontrata siya. Ganyan din naman ang naging reaksyon ni Tito Soto mula nung lumipat sila sa TV5 about all the Richards na may iwan sa GMA 7. Wala daw namang magagawa si Alden kasi may kontrata siya. Sabi pa dito, at saka kailangan niya yon na kailangan niyang mag-promote. Totoo po yan. Kagaya nung update natin nung nakaraan, sinabi ko sa inyo, kailangan talaga ni Alden na mag-promote dahil marami po siyang tinutulungan. Meron po siyang foundation. So, unlike nga po kina Bea Alonso na ang sagot sa interview kung financially stable, diba, okay lang na hindi na magtrabaho at mabubuhay na. Sapat ng mabuhay, pati ang buong pamilya kahit di na magtrabaho ay oo daw. Pero sa Alden Richards ay hindi. Knowing na mas marami pong project sa Alden Richards compared dito kay Bea Alonso lately. So, isang katotohanan kasi yon na kapag tumigil si Alden Richards, maraming apektado. Buti ba sana kung 5, mga ganyan ang mga scholarship ni Alden Richards, pero hindi, marami po collegiate Records. At the same time, bukod sa scholarships, meron din po mga special childs and mga seniors na tinutulungan si Alden Richards. Kaya masasabi ko na tama si Alan Kay, kailangang mag-promote ni Alden Richards. At higit kasi sa atin, na mga supporters ay di hamak na mas kilala nilang isa't isa dahil sila po ang magkakasama and friends po talaga in real life. Samantala, sabi pa po dito ni Alan Kay ay hindi naman siguro siya papayagan mag-promote dito sa amin. Kasi TV5 nga ito, sabi ni Alan Kay. So true. Yan po kasi talaga ang usap-usapan at hindi po maaaring makapag-guest si Alden Richards sa TV5 dahil nga sa nakatali siya sa GMA 7. Kaya nga ayon po sa ibang digital records, maniniwala lang sila na itigil na ang network war kapag pinayagan po nila si Alden Richards na mag-guest sa TV5 or sa EAT. Samantala, sabi pa dito, magkaibigan pa rin daw sila ni Alden at hindi na magbabago yon. Oo naman, si Tisoy pa, nag-direct message nga siya sa akin noong premiere night niya. In-invite niya ako and sabi ko, yes, pupunta ako. Pero may nangyari nung gabing yon na hindi maiwasan kaya hindi ako nakapunta. Pero pinanood ko pa rin naman ang movie niya. Yung 5 breakups and the romance.
nag-support naman kami. Ibig sabihin kami, mga legit tarigans po yun. Nagkataon lang na sa premiere night, may ginawa ako sa Clowns Republic, sabi pa ni Alan. Siya nga pala, balik negosyo nga si Alan dahil bukod sa Clowns Republic sa Quezon Avenue QC, ay plano rin niyang buhayin ang Circo Comedy Bar. Kayo guys, ano ang comment niyo about dito? Samantala, narito at simulan naman po natin ngayon. Ang mainit nating update ay pumapatungkol dito kay Paulo Fuentes na gumagawa po or gumawa ng ingay sa social media. Talaga hindi po papahuli. Well expected naman po dahil noon pa man talaga may ingay po ang mga ito. At binabangga parati ang TVJ. Sinasabi nila na hindi nila pinapalitan ng TVJ, pinagpapatuloy lang nila. Ano po ipagpapatuloy nila? Hindi naman po tinigal ng TVJ or iniwan ng TVJ ang Itbulaga. At the same time, paano hindi nila kinakalaban ng TVJ? Eto nga, panay po sila nang sabi, sila ang Itbulaga. Mamaya, meron na naman pong mga pro-tape na sasabihin na hindi sila ang Bulaga, kundi yung noontime show. Ano tong sinabi? Ni Paulo Fuentes kahapon lang, na kung saan talagang isinigaw niya na teka, hindi ito ang title natin. Tahanang pinakamasaya, kundi Itbulaga. Isinigaw po nila yan na kung saan ay hindi sila pumapayag na tanggalin sa kanilang Itbulaga. So, ibig sabihin lamang nun ay kinakalaban nila ang TVJ kasi IPO na nagsabi na ang may-ari po ng Itbulaga ay walang iba kundi ang TVJ. Pero sila, isinigaw pa rin po nilang pilit ang Itbulaga. So, kinakalaban talaga nila ang TVJ. So, yun. Wag na silang magtanggi para lamang pabanguhin yung pangalan nila dahil wala na pong ibabango yan. Wala pa man sa Itbulaga si Paulo Fuentes, hindi na mabango ang pangalan niya. Kaya wag na siyang sumubok pa na baguhin yung image niya. Anyway, ka-legit na regards. So, eto na nga, trending din sa social media itong si Bossing Vic Soto na kung saan ay sinabi nga niya na balik-balik ta rin man po sila ang tunay na Itbulaga at ito ay kanilang pinatunayan matapos silang ipanalo sa IPO ang trademark na Itbulaga. So, mahaba pa man po ang tatakbuhin at hindi naman po natin tinatanggihan na mahaba pa ang tatakbuhin ng laban na ito, pero knowing na pumabor po sa TVJ guys ang IPO ay napakalaking hakbang at napakalaking achievement din po ito talaga para sa atin. So, sabi ng taping, hindi po pwedeng gamitin ng TVJ ang titulong Itbulaga. Bakit hindi? Baka sila hindi pwedeng gamitin ang titulong Itbulaga kasi kinancel na ng IPO. Nung wala pa sa TVJ, ang titulong Itbulaga hindi nila ginagamit dahil nasa inyo ang trademark. Pero ngayon, na wala na sa inyo ang trademark, sasabihin nyo, TVJ hindi pwedeng gumamit ng titulo. Ano ba yan? Lahat na lang ay pabor sa inyo, ganon? Kasi, di ba, ang katwiran po nila noon ay hindi sila maaring tawaging fake dahil nasa kanila ang trademark. Sila ang may karapatang gumamit ng titulo dahil nasa kanila ang trademark, naka-registered yan sa IPO. Pero ngayon, na nasa TVJ na, or kinansila na po ng IPO ang Tape Inc., hindi pa rin daw pwedeng gamitin ng TVJ. Nako, talagang linyahan po ng mga gahaman talaga at mapang-angkin ng titulo. Sabi nga po ng iba pong mga legit records ay hindi po marunong sumunod at igalang anuman po ang resulta ng batas. Mabuti ba sana kung binaliktad ang kaso? Pero alam din naman daw po nila sa sarili nila na ang TVJ ang nasa tama. TVJ ang totoong may-ari. Pinagpipilitan lang talaga at ipinaglalaban nila dahil ang Itbulaga ang nagpayaman po talaga sa kanila. So, bale, narito nga po ka-legit records na ang video na kung saan ay tila nagkasagutan nga po ang dalawang kampo kasi pinagsigawan ni Paulo Fuentes
na sila ang Itbulaga. Tapos sabay sabi naman nitong si Bossing Vic Soto na balibaligtaran man ng mundo, sila ang tunay na Itbulaga. Teka, hindi yan ang title natin. Ito po ang Baliktarin man ang mundo. Ito, ang Eat Bulaga! Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Ano man ang mangyari, ang nasimulan po namin na tulong at saya ay itutuloy lang po namin araw-araw. Samantala, ayon naman dito sa komento nila, Rico Cavaliero, gigil si Paulo. Mula dito sa isa pang netizen na mas gugustuhin ko pa talaga ang Showtime kaysa sa Itbulaga na yan, or Itbulagta pala na yan. Ito pong tinutukoy niya dito ay Tape Inc. ha. Baka dito po kayo dahil ang Itbulaga is TVG. Ganon din naman sabi ni Robert Gia, magandang gabi sa inyo. Shout out po pala sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nandito sa aking YouTube channel. Abangan ang susunod na kabanata. Yes guys, kasi talagang napakainit po ng usaping ito and mukhang marami pa pong mga susunod tayong dapat na abangan. So, yun lang muna guys, ang ating update para sa gabi pong ito. Pa-comment na lamang po dyan sa baba para sa inyong mga komento, reaction at saloobin. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod pa po nating mga balita.